So para sa akin ha, sarili kong opinion, siguro mas pipiliin ko si simulan na natin yung comparison dito. So simula tayo dito kaya T-Sport Ultimate Aero. Siyempre yung frame nyo to is aerodynamics. Kita na naman dito yung hubog pa lang mga alien. Yung top tube nito 51 to, yung size nito, and yung size nito is 47. Ayan, alloy 661 ICR and comfort rigid technology. Ayan, yung lagayan natin ng ulam and ng beer, meron dito sa kanyang down tube and sa kanyang seat tube. ICR naman ito, syempre sa kanyang down tube, left and right, FD and RD, and meron syempre sa kanyang top tube, ito yung kanyang rim brake. Ayan, yung head tube nito syempre tapered na rin, and minamatching natin is a matte type. Ito yung T-Sport, pag ginawa ko may texture dito. Yung FD naman na ginamit dito, ito yung derailleur na tinatawag na brace on. So pag hindi nakakalam type yan, brace on ang tawag ng mga pag dito ang nilo dito. Ayan, yung Sora nya is naka brace on. FD sa Sora, RD is sa Sora, and crankset ito is a 50-34 Pro Wheel. Siyempre Harotech, merong lago sa pabanda sa model nilo din dito, Pro Wheel ounce yung ginamit. BCD is a 110 50-34 na yan. And yung kanyang chain na ginamit, parang stock lang siya, SUMC yung ginamit din sa kanya, 50-34. Dito naman kaya Sunfeed Mars B2. Siyempre ito is hindi ito aero mga yun, kita ko na dyan, same lang to. Yung down tube ito, managis lang siya. Ayan, Sunfeed, para siyang safeguard na paubos na. Sunfeed sa kanyang down tube, ICM nito sa kanyang down tube, left and right, FD and RD, and tulad doon kaya T-Sport Ultimate Aero. Sa top tube, syempre nandito yung kanyang rim brake. Ayan, yung lagayan ng beer ng ulam, syempre sa kanyang down tube and seat tube meron din. Binabasic natin is a large size sa 51. Ang kagandahan kay Sunfeed is meron siyang sizes dito, 51 cm, fit for 175 to 185 cm. Yung top tube ito parang parehas lang sila, nasa 51 din to. Ayan, top tube na parang triangular, nandito yung model Mars. Ayan, simple lang yung kanyang design. Head tube eh syempre tapered na rin yan. FD naman ito yung clamp type. Yung kabila is a brace on. Yung ganyang derailleur, ito naman is clamp on mga alien ng Sora. Ayan, dito naman yung RD Sora din. And yung kanyang crankset Pro Wheel Ounce din yung ginamit, pero mas pili ko mas ano yun, mas latest yung Pro Wheel Ounce doon kaysa dito. Ito yung mga lumang Pro Wheel Ounce, sata ko doon nagkakamali. 170mm Pro Wheel Ounce. Harotech, may lago sa din, pupunta sa Manila yun dito. BCD is 110 din to, 50, 35 din to. Yung chain na ginamit dito kaya Sunfeed Mars B2 is SUMC din. So parehas sila ng chain na ginamit. Crankset size parehas lang, 50-34, 110 BCD. So ang kaibahan nila dito is yung clamp on and yung brace on na front derailleur. Spare ito ni Sunfeed Mars is a 9-speed 11, 28 teeth Sunshine yung ginamit dito. And yung hubs dito ni Sunfeed Mars is medyo mataba, seal bearing and alloy na yan. Dito naman spokes is 4, 8, 12, 16, 20, 24 28 yung kanyang spokes dito, double wall alloy ring. And yung gulong na ginamit sa kanya is the ZST Zor 700 by 25C to mga alien. Ayan, 700 by 25C. Yan ang gulong ni Sunfeed Mars. And syempre yung ginamit dito rim brake naman niya is wala siyang brand, malamang sa malamang ito is a CST din to. Sa likod naka quick release siya dito, and yung kanyang seat post is nasa 27.2 or 28 lang size ito. And alloy na rin mga alien dito sa stock lang to. Syempre dalawa yung bolts sa dito and bakal to syempre, and yung upuan nito is a Zeus yung ginamit dito naman kaya T-Sport Ultimate Aero. Siyempre Sunshine din to, 9-speed 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9-speed Sunshine 11, 28 teeth. So pareha silang 11, 28 teeth. And yung hub dito is a formula. Ayan, pero wala din yata itong tunog. Ayan, tunog ba to? Di pa nakatuon na eh. Ayan, wala rin sa tunog, so pareha silang walang tunog. Pero pili ko mas maganda yung hubs ito, formula yung ginamit sa kanya. Siyempre 28 spokes din to, 4, 8, 12, 16, 20, 24 28 yung spokes. Presta valve, yun yung pala is presta valve din si Sunfeed Mars. Double wall alloy ring. Yung ginamit namin sa kanya is machine 11. And yung gulong is delikado to, Maxxis Detonator 700 by 25C. And parang sila ng kanilang rim brake
or yung caliper nila dito is walang brand. Eh malamang sa malamang, ito GS12 din to. Yung ginagamit sa mga Sandpit Triton. Eh syempre sa likod, QRT siya dito. And yung G-Post naman ito is machine 11, aerodynamic, manabis to, syempre, and parehas lang stock na pedals. Ito naman, bakit to syempre, yung upuan is machine 11 yung ginamit. Pagdating naman sa port, dito tayo kay Sandpit Mars, carbon T800 yung ginamit dito. And syempre, parehas lang yung wheelset sa unahan sa likod. Hindi ito nakapormala, stock lang siya. Kay Sandpit Mars, 22 kanina spokes, double wall alley ring. CSTR 725C. Yung unahan niya caliper, wala din siyang brand, alien din. And syempre, naka-QRT siya dito. Head choke is tapered and meron siya dito ang barrel adjustment. Dito, kay Gaspar, Ultimate Aero, carbon din to. Carbon Ludi. Ayan, CF carbon port, Gaspar na rin ginamit dito. Formula yung hubs. 22 kanina spokes, machine 11, double wall alley rim. Maxxis detonator 700 by 25C. And wala ring brand. Yung caliper nito, alien din. Kaya kauri ko yan. And QRT sa dito. Head tube is tapered. At syempre dalawa yung kanyang barrel adjustment dito. Pagkita naman sa kanilang stem, ito is nasa 80mm. Ali na, machine 11 yung ginamit. And silver na rin yung headset nito ni Kesport Ultimate Aero. 420mm tubular yung kanyang drop bar dito. And yung kanyang SDI is a Shimano Sora. Dito naman tayo kaya Sandpit Mars, 80mm din to. Sandpit yung ginamit, alloy Gineya, silver na rin to. And yung drop bar na is 420mm. Meron siyang Palmer's. Ito yung nagustuhan ko sa mga gatong drop bar. Meron siyang Palmer's. Ayan, medyo mahirap yung tubular eh. Ayan, 420mm clamping 31.8. And yung SDI nito is Shimano Sora. So alamin natin yung timbang nito ni Kesport Ultimate Aero versus kaya Sandpit Mars sa B2. Unahin natin timbangin si Kesport Ultimate Aero. 3, 2, 1. Ito yung actual weight niya, 10.12. So ito talaga yung timbang niya nung tinimbang natin siya, 10.11 kg. Yan yung actual weight ni Kesport Ultimate Aero. Ngayon naman kay Sandpit Mars naman tayo. Sandpit Mars, 3, 2, 1. Actual weight 10.11 yung isa, or 9.97. Mas magaan to, 9.97. Isa pa, para ano tayo, sasabihin nyo, ano tayo, dinadaya ko kayo eh. Nasa 9.97 talaga siya. So mas magaan ng konti si Sandpit Mars V2, 9.97 versus 10.11 kg si Kesport Ultimate Aero. Okay, so mas magaan ng konti si Sandpit Mars, nasa 9.97, malapit ang 10 kg versus shoutout. Shoutout sa Team Pogi. Ayun na Team Pogi. Kasama ba ako dyan? Kaya sige natin, ingat. So yan. So yan mga alien, maliit lang yung kaibahan ng timbang. Ito is almost 10 kg, 9.97. Ito is 10.11. Napakaliit lang. So siguro kayo bahalang nila dito. Kitang-kita nyo naman, ito is siyempre nakasora din to FBRD. Pero ito, yung sora nito is naka-brace on. Ayan, hindi siya yung clamp type. Compare mo dito kay Sandpit Mars sa B2, ito yung clamp type na sora. Siyempre 50-30 pa din to, Halotech. Pareho silang pro wheel on, pero magkaiba lang siguro ng model. 50-35 BCD sa 110, parehas lang, parehong Halotech. And yung RD sora din. Ito Sunshine din, parehas lang, 11. 28 Sunshine yung ginamit. Yung hubs, mas gusto ko yung hubs ni Kesport Ultimate Aero. Ito medyo mabigat yung hubs ito, pero magkano yung timbang niya, no? Nakapagtaka. Ayan, mas maganda yung hubs no, kaso nga lang pareho silang walang tulog. Ayan, simple yung tulog nila. Sa ring set naman, pareho silang, or wheel set, pareho silang 28 spokes, double wall alley ring. Pareho naka-press na valve, yung kaibahan lang sa gulong. Ang ginamit dito, CSTR 700 by 25C. And maraming brand yung kanila mga ring brake dito. Samantala dito naman, kaya Kesport Ultimate Aero, ang gulong ito is Maxxis detonator. Yan ang lamang ni Kesport Ultimate Aero. Detonator, sumasabog to pag nalakawin yung bike mo. Ito ko lang 725C, parehas lang ng size, pero yung gulong magkaiba syempre. Yung preno to is syempre Aero type. Ito is same lang naman, kita-kita nyo naman dyan mga alien. Mas gusto ko naman yung handlebar nito, ayun ba pala nito. Meron siyang Palmer's dito, compare mo dito.
is a Chevrolet STI, parehas lang, Shimano Sora. So kung kayo pipiliin mga alien, sino pipiliin nyo? Si Sunfed Mars ba? O si Ultimate Aero? Isa pa sa nagustuhan kay Ultimate Aero, yun ito, ang sexy noong kanyang chainstay. Ayun o, sexy mga alien. Guess what dito? Ultimate Aero sa kabila. Kay Sunfed Mars naman, diretso lang, ganun lang o. Ayan. So mas gusto ko yung chainstay niya. So para sa akin lamang si Kesport Ultimate Aero. Although mas maganda ng konti ito. So para sa akin sarili kong opinion, siguro mas pipiliin ko si Ultimate Aero. Yeah. Para sa akin lang so opinion ko to, so nasa inyo. Kasi ito pwede mo tapat kayo na Kila Mountain Peak Striker, Java Sinuro, Mountain Peak Rexton, pwede. Ito okay din naman. Pareho silang Carbon 4800. Pero nasa inyo Mamimili lang kayo kung aero o semi-aero or nasa inyo mga alien. So magkano nga ba ito dito mga alien? Sa presyo naman tayo. Ito si Sunfed Mars B2. Ang presyo dito kay Red Bicycle Shop is tumataginting na 27,000 pesos. Ito. Dito naman kay Kesport Ultimate Aero is tumataginting na 28,000 pesos. So yung dalawang yan, 28,000 and 27,000 is hindi pa last price yan. Pwede nyung tawaran kahit wala kayong kasalanan. So kung kayo pipiliin, sino pipiliin nyo mga alien? Sunfed Mars dito ba? O si Kesport Ultimate Aero? Comment down below. Magandang